So, gaya nga ng sinabi ko kanina, ito lang din naman yung cash dividend na kasi pag-aaralan natin. Kaya ito yung entry niya. Kapag declaration ng dividend, ito. And payment, ito. Kapag date of record, wala tayong entry. Okay. Tapos ito pala, kapag meron pang balance ng cash dividend payable natin, i-report natin yung sa portion ng liability. Current liability. Tapos, ito pa, another, kailangan yung i-note is, kahit meron kayong enough na retained earnings, bawal pa rin kayong mag-declare ng cash dividend kung kulang yung cash nyo. So, halimbawa, 1 million yung retained earnings nyo, pero 500,000 lang yung pera nyong actual hawak. So, ang de-declare ng cash dividend is hanggang 500,000 lang. Kahit may ipon kayong or may retained earnings kayong 1 million kasi wala kayong enough cash. So, kung gusto nyong mag-declare ng mas malaking dividends, pwedeng hindi cash ang i-declare nyo, pwedeng non-cash. So, doon nag-a-arise kung bakit minsan yung company is tawag nito, nag-declare sila ng non-cash dividends. Kasi nga, minsan kulang lang sila ng pera kahit may enough naman silang retained earnings. So, yun yung tatandaan nyo sa cash dividend. Ngayon, ang cash dividend, dalawa yan. Pwedeng peso dividend, pwedeng percentage dividend. Pag peso dividend, yun yung, kunyari, 5 pesos per share. So, kung meron kang 10,000 shares, ikaw as a shareholder, ang marireceive mong dividends is 50,000 kasi 5 pesos per share. Ganun lang siya kadali. Tapos, kapag percentage dividend naman, ano naman yan? Percentage of par. So, halimbawa, ang par ng shares is 10 pesos. Ito yung par. Tapos, nag-declare siya ng 10% dividend. So, ang marireceive na dividend is 1 pesos. 1 peso. Kasi 10% ng 10 is 1. So, ayun. So, kung meron kang 10,000 shares, tapos 10 yung par, tapos 10% yung dividend. So, multiply lang natin. 10,000 shares. Sige, calculate na lang dito para mas kita nyo. 10,000 shares times 10 na par times 10%. So, meron kang marireceive na 10,000 pesos na dividend. Ganun lang siya kadali. Dali lang, no? So, illustration tayo. The board of directors of an entity at their meeting on November 30 declared a dividend of 20 per share, payable April 30, 2021 to shareholders of record on December 31, 2020. The entity has 20,000 shares issued and outstanding with par value of 100. So, identify muna natin yung mga dates dito. Una, date of declaration. Kailan ba dineclare yung dividends? November 30, 2020 kasi nandun yung meeting nila. Tsaka doon din siya dineclare. Kailan ang date of record? Date of record, December 31, 2020. So, nag-meeting sila noong November 30. Napag-usapan nila na kung sino man ang mga owners as of December 31, sila lang makaka-receive ng dividends. Ngayon, kailan natin babayaran yung dividends na yon? April 30 next year, 2021. So, ito yung date of declaration, ito yung date of record, and ito yung date of payment. Ngayon, titingnan naman natin ilang shares ang makaka-receive ng dividend. So, titingnan nyo ilan yung outstanding shares. Diba, naturuan ko na kayo kung paano mag-compute ng outstanding shares sa treasury shares. Issued shares less treasury shares. Pero this time, ang sabi, 20,000 shares issued and outstanding. So, ibig sabihin, itong buong 20,000, lahat to outstanding. So, ito lahat makaka-receive ng dividends. Tapos, tingnan nyo, 20 per share. So, peso dividend to. Kaya 20,000 times 20, 400,000 yung total dividends na i-distribute natin. So, kailan tayo unang mag-entry sa date of declaration, which is November 30, 2020. Ito yung date of declaration. Dito tayo magre-record ng liability.
So, RE, tsaka dividend payable, 400,000. Ganun lang. Sa December 31, which is yung date of record, wala tayong entry. So, wala namang transaction na nangyari nun. And last na entry natin is yung date of payment, kung kailan babayaran yung dividend, which is April 30, 2021. So, re-reverse lang natin to. Ay, hindi pala re-reverse. So, debit lang natin to. Itong i-reverse natin kasi babayaran na natin yung utang. Dividends payable, 400,000. And then cash, 400,000. Kasi nag-bike na tayo. Yun, ganun lang siya kadali. Dali, no? Tapos, kung halimbawa gawin natin siyang percentage dividend. Halimbawa, 5% dividend. Gawin nga natin. So, kung meron tayong par value na 100 times 5%, that is 5 pesos per share. Pwede nyo siyang i-convert dun. Multiply nyo lang yung par value sa percentage. Tapos, mako-convert nyo na siya sa peso dividend. So, 5 pesos per share times 20,000 shares, that is 100,000. So, gano'n lang din yung entry. Debit ka ng RE 100 and dividends payable 100. No entry pa rin dito. Tapos dito, 100. 100. Yan, madali lang. Diba? Ganun lang. Yung ibang kinds ng dividend, siguro sa ano yun na yung pag-aaralan. Kung magte-take kayo ng accountancy, doon na yun mas pag-aaralan siya. Pero this time, ito lang pag-aaralan natin, cash dividend lang. Dali lang, di ba?